Hello netizen! Welcome to my YouTube channel, Pinchik Vlog. This is Ate Panmoy, Pinay na Chick, at I'm here in Manila Hotel. And look, meron tayong isang magaling na makeup artist here because we have event mamaya, JS Junior Senior Prom dito. And she's one of the makeup artists. And also, meron siyang kapatid sa Dubai or OFW natin yun. So, maybe you can introduce first yourself or your Hi mga ka-OFW, I'm Angie po from Quezon City. So, yun po. Nang kapatid ko po ay nandyan sa Dubai. Parang 10 years na siya. Nag-Dubai din po ako talaga. Okay. Nag-cleaners po ako dyan sa Dubai. Wow. After 2 years ang contract, uwi na din. Okay, so only 2 years? Yes po. Pero siya, matagal na. Siya po yung kumuha sa akin po. So bilang OFW, actually overseas Filipino workers, OFW. So ano yung mga trials na na-encounter mo? Madami. Yung parang kagaya ng pag-cleaners ka, kahit gusto mong umangal, hindi ka makaangal kasi syempre, di ba? Sunod ka sa boss. Sunod ka sa boss, sa management, tapos hindi ka naman pwedeng parang pinasa pag ayoko na, hindi na ako papasok. So wala talaga tayong choice kundi ano na lang, magalit na lang, sumunod na lang, tapos kunyari, kung magagalit ka man, bawal kasi. Siyempre, alam naman natin yun. So ano na, kalma-kalma na lang, gano'n. Hindi kasi ako gano'n eh. Palaban ba? Oo, palaban. Kaya na-test yung patience mo. Oo, test. Kaya umuwi talaga na lang ako after ng contract. At least tinapos mo yung contract mo. Kasi yung iba, siyempre, hindi makatiis talaga, no? Oo, wala tayong pambayad. Hindi tayo pinanganak ng mayaman. So anyway, ano ba yung, are you a high school graduate or college graduate? High school grad po. Then nag-test na po ako ng barista. Yung ano pa noon that. Opo, ano lang naman yun, yung mga 3 months, parang mga ganyan. At least for good experience. Yes, for experience. Sa ganda mo yan. Siyempre, meron bang nagkagusto na Arabo sa'yo? Wala naman. Wala. Hindi. Hindi kasi siguro baka mukha lang akong masungit. Gano'n. Siguro tingin nila mo ang suplada. Oo, gano'n. Anyway, okay lang. Gano'n. Okay. So nakita niyo siya, smiling face, di ba? How about the communication? Nagkaroon ka ba ng problema sa communication? Kasi mga Arabo yung mga nandun, di ba? Ikaw, English. Tapos hindi ka naman masyado. Di ba yung language sila di natin maintindihan? So, pero matatalino kasi yung Pinoy, parang nagigets natin in a way na yung action, di ba? Oo, ganun. Shy, ganyan, jade, ganun. Parang naisip ko na lang na ganun pala yun. Yung ibang language nila, nagagamit ko na lang din dito. So, pamangkin ko, ganyan. Nagigets naman so Madali far. ka bang natuto ng Arabo din? Oo, pero hindi masyado. Naiintindihan ko sila, pero yung magsasalita ako, hindi talaga din. Hindi ko siya. Pero English, ganyan. Minsan na-explain mo kasi hindi talaga nila gumitindig. So, saan ka nag-cleaner? Sa house o sa ano company? Yun? Company. Tapos, company. Yes po, on call. Then, sasabihin ng boss namin doon is Indiano po. Yun ang may-ari ng company. And then, tatawagan kami. Hatid kami dito, 2 hours ka dito, 2 hours Angie. Minsan may kasama kami. Mga cleaners, hello. Mga cleaners. Nakaka-relate sa mga cleaners. Sa mga ka-cleaning company ko dyan dati. Baka kilala niyo siya. Oo, yun. Tapos antayin ka lang nila ng 2 hours. Bawal kang malate. Tapos sinabi ko 2 hours. Nung paiyak na ako dyan. Kasi ang hirap mag-cleaners pala. Hindi kasi siya parang dito sa Pinas na madali. Medyo may mga picky na mga client. Talagang chinecheck nila, ganyan. Then ipapaulit nila. Tapos sobrang kailangan mabait ka. Ano ka sa kanila, nakasmile ka. Oo, kasi pag nireport ka nila dun sa boss mo, pwedeng kaltasan ka, mawalan ka ng duty, ganyan. So, mahirap makasama, pero dyan naman tayo magaling. Kaya, yun. Pilipino magaling sa pakikisama. Totoo yan. Kahit hirap na. Okay lang, iti pa rin. How about your sister? You said that your sister is working for 10 years. Yes po. Bakit siya nakatagal? Ano kaya yung meron siya na pwede mong may share na experience niya kaya tumagal siya ng 10 years? Sobrang haba siguro ng pasensya ng kapatid. Mas mahaba pasensya niya kaysa Sobra, sa'yo? oo. Kasi nung nag-cleaners po siya doon, possible pa lang yung company. So sila rin nagpa-flyers, sila rin lahat ng nagano ng company. Parang makakuha sila ng kliyente. Tapos, parang 4 years siya doon, nakadalawang dalawang renew kasi, nag-renew siya kasi nandun ako. So parang may kasama ako kasi siya yung nag-train sa akin, ganyan. Tapos, ano naman siya, okay naman, kahit sabi niya, huwag kang magalit, ganyan. Parang, tiisin
mo na lang, ganun yung Mas attitude. pasensya niya. Opo, Is she ganun. younger or older? 1-year-old na lang po ang matanda ko sa kanya. Matanda ko sa kanya. So, ikaw ay ate. Yes. Tapos yun, nung nag-pandemic, wala na siya, natapos niya yung contract niya, then gusto niya kasi pagod na. Receptionist sa mga hotel, tapos yung pandemic, nawala siya ng work. Dalawa lang naman ang choice niya. Pwedeng mawala siya ng work or papayag siyang pumasok pag nakalahati ng sahod niya. Kasi pandemic. Pandemic eh. So yun, pumayag naman siya kaysa naman wala. Tapos ngayon, naging na yata siya, manager na siya. Tapos yun, na-develop naman, nakapag-aral na rin siya doon. Nung nag-online siya doon nakagraduate siya, parang hindi ko alam ang tawag sa course niya, pero related sa At least nag-aaral siya, kaya kailangan pala maging masipag ka doon. Huwag ka lang mag-stay sa kung anong meron ka. True. I-improve mo yung sarili mo, self-development. Kasi kung parang nandun lang nakafocus yung sarili mo sa yun lang. Oo, yun lang. Parang dapat talaga ang tao may timeline. Okay. Siyempre, importante yung timeline tsaka yung goal. Kasi pag wala kang timeline, hindi mo alam kung hanggang saan ka dapat matapos. Anong oras, kung anong panahon ka dapat matapos. Parang makukontento ka na. Yun, huwag ka rin makontento. Yung iba sasabihin nila, makontento ka kung hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Para sa akin personal experience ko. Kasi pag nakontento ka sa isang bagay, doon ka na lang, mas stuck ka na lang doon. Diba? Kailangan medyo, kung mangangarap ka na lang din, takas-takasan mo na, malay mo naman, diba? Ganun lang naman. Ayan, Yun lang. Ang ganda ng sharing ni sister. Oo, ganun talaga. Mahirap maging OFW, lalo na yung may mga anak, yung talagang maano sa magulang, ganyan, mahirap mapalayo, talagang maiyak ka. Pero siguro, Homesick. Oo, homesick. Yun, yung kapatid ko, hindi ko alam kung paano niya na-handle, hindi talaga siya ng homesick. Dalaga ba siya? May anak po siya, pero sa amin lumaki. Talagang nung ako yung umalis, pamangkin ko iyak ng iyak. Talagang puro ko tita, ganyan. Na-homesick din, parang uwi na lang din. Ganun. Yes, kasi ang kaibahan ng pagiging isang ina, sila yung nagsasakripisyo, alam nilang may anak silang for the Siguro future. tinitiis niya. For the future of the children, talagang tinitiis nila yun. Kaya sila nakakatagal ng matagal sa ibang bansa. Kahit na talagang... Alang-alang sa mga anak, kaya tandaan niyo, mga anak dyan. Oo nga, totoo yan. Hindi natin pinupulot ang pera. Siguro may isip nila yan kapag na-experience na nilang magtrabaho sa abroad. Kala nila madali. Sobrang hirap. Una pa, pakikisama. Bawal ka umangal kasi hindi mo naman yung bansa. Bawal ka makipag-away. Lahat bawal. Saka may language barrier pa. Kailangan mo yung How about, syempre ito, sabi mo, cleaner ka. Meron bang nag-offer sa'yo ng better job? Kunyari, pwede ka, gusto mo maging na lang, cashier, o sa restaurant, o sa... Meron, hindi ka kaya pwede lang... transfer ng gano'n? Hindi po kasi may contract ako 2 years kasi. 2 years. Tapos na-realize ko na umuwi na lang ako. Tapos nagtrabaho ako, nag-corporate world ako. Mas malaki naman yung naging kapalit dito sa Pinas. Kasi actually talaga ang sahod lang ng cleaner kapag mga baguhan. Yung iba, mga nasa 20,000 lang talaga. Yun, nagsasabi na no? Ewan ko lang sa iba. Siyempre nag-i-increase sila siguro kung matagal na sila sa company. Pero ako, yun yung starting ko. Siyempre ako, gusto ko rin makapunta ng Dubai, tapos ma-experience. Yun talaga yung, yung sa akin, nagtulak, kaya talagang kahit na medyo mababa, sige, okay lang. At least ma-experience ko anong pakiramdam. Kahit mababa ang Oo, kasi wala namang nagsisimula na agad manager, agad unless mataas na talaga yung posisyon. Tama. Diba po? Kailangan tsaga-tsaga na lang. Kasi naisip ko na ganito pala dito, ganyan pala, na pwede mo palang gawin to. Tapos natutuwa ako sa lugar ng Dubai kasi sobrang ganda, sobrang nakaka-amaze. Kasi parang open city rin yun Opo, diba? tapos yun nga lang din nakakatuwa pag palasyo yung lilinis. Sobrang laki. Sobrang laki. Pag sa Hong Kong ka, matutuwa ka, ang liliit ng space sa Hong Kong, diba? Doon yung mga flat doon, napakalalaki. Alam nyo yan, mga nasa Dubai. Hindi lang flat, minsan dalawang palapag, tatlong palapag. Oo, tapos minsan may car park, may garden. Diba? Lipat kasi bahay nag-Bahrain ka. din ako Ay, talaga po. Kaya, marunong ka mag-Arabo, assalamualaikum. Alaikum assalam. Ay, kasi saan pa lang. Pero hindi ako masyado kasi sila magaling din mag-English. Magagaling din. Saka pag sa mga ibang stranger naman, hindi ka naman allowed makipag-usap, diba? Trabaho lang. Opo, hindi pwede kasi nasa bahay ganyan. Yun, okay naman. Masaya naman kasi may mga natutunan din naman ako nung nag-Dubai ako. Lalo na yung lakas ng loob mo na parang sa sarili mo may na-achieve ka na nakarating ako dyan. Masaya.
Saka parang isang ano rin sa'yo, achievements. Kasi parang may Oo nakita ka naman. bang ibang lugar. Totoo, may nakita ko. So now for your self-development, ito na po siya ngayon, isang sikat na makeup Grabe, artist. hindi naman po sila. Panoorin niyo ang kanyang Facebook page. Paki-promote mo yung Facebook Ay, page. meron, makeup artist na po ako ngayon, magti 3 years na po akong full-time. Beauty Enhancement by H. Mua Angie, nandyan po, ilalagay po ni Madam ang aking link na nandyan. So, yun. Okay naman. Pakiulit Maraming- para at least sa mga nakikinig Sige. Beauty Enhancement po by H. Mua Beauty Enhancement by H. Mua Angie. Ayan. Okay. So, yun. So bakit yan ang napili mo na mag-makeup artist after nagtrabaho ka sa Dubai? Before na kasi ako mag-Dubai, nagtrabaho po ako sa Shangri-La, sa mga beauty section, nagme-makeup po talaga ako. Sa mga Watsons, yan. Siguro yun talaga yung passion ko. Tapos nag-corporate world ako, tapos umalis ako. Parang sinakripisyo ko yun para dito sa gusto ko, which is good naman. Hawak ko oras ko. Ikaw na ang ko boss gusto sa sarili ko. mo. Opo. Nagagawa ko yung gusto ko. Tapos masaya naman ako. At mas malaki pa yung income ko compare sa dati. So ang importante, masaya kayo sa trabaho ninyo. Masaya ka at saka syempre, hindi naman porkit masaya ka kahit mababa. Yun. Kailangan maganda yung kita. Syempre, Nakikita. ano tayo, alam naman natin yan eh. Oo. Sabi Hindi nga, practical. oo, practical. Hindi naman, Diyos ko yung pwede natin sabihin na hindi mahal ko trabaho ko, pero totoo naman, hindi naman nakakabuhay, di ba? Mga ganun, alam naman ninyo yan. Huwag na tayong magpakaano pa, di ba? So ito po maganda, no? Sa isang OFW, pag kayo'y umuwi dito sa ating bansa, mag-isip na kayo ng business. Kasi yung ibang umuwi dito, walang business, ang pera palabas, after, later on, wala ng pera, di ba? Nahihirapan. Tapos magbabalik abroad na naman. That Angel is here. Angel? Angie po. Angie is here. Imagine, pagkaalis niya ng ibang bansa, nagsumikap siya, nagkaroon siya ng sarili niyang trabaho dito na na-enjoy niya, naging successful siya. Kaya sana po maging inspirasyon sa atin si Angie. Okay. So how about your makeup company? Ano ba yung mga, sabihin mo sa kanila kung paano kanila, at saka ano yung mga offer mo sa kanila? Ayan, may mga offer naman po tayo ng mga makeup. Nagme-makeup po ako sa mga event, ng mga birthday, mga debut, mga wedding, yan. Any taking. Actually, may mga client. JS Pro, may mga client ako from Iligan, dito nag-taking, mga taga-BJMP. Marami, sobrang dami kong kliyente. Yung iba, mga attorney. Sobrang saya kasi yung akala mo dito ka lang, ngayon iba na yung mga taong nakakaharap mo. Masarap sa pakiramdam kasi na parang sa sarili mo, yun nga, may nagbago, parang hindi naman sa tataas yung tingin mo sa sarili mo. Yung self-esteem ba? Self-esteem, Ganun po yun. Nasa sayo naman yun kung paano mo i-handle yung pag-angat mo, di ba? Okay. So saan mga location yung mga siniservicean ninyo? Home service po tayo, wala pa po ako sa ngayon ng mga na sariling studio. Pero soon, baka magkaroon na po tayo. Nag-iipon pa tayo. Yun, home service po, umabot po ako buong NCR, Imus, Bacoor, Tagaytay. Nagpampanga na rin po ako. Kahit malayo po kasi kadalasan naman po ng client ko sinasagutin na yung transpo namin. Yeah. So, lumilipad po ako. ano yung package yun, ano? Kahit na ilang ano, kasi may ibang kasama ka, di ba? Yes po, kahit marami po kayo kasi team naman po kami. So, isang team kami. So, depende po kung ilan kayo, depende po kung ilan din kami. Nasa inyo po kung ilan kayo, nasa inyo kung ilan din yung dadalhin kong hairstylist, makeup artist, pero ako po yung nag-ayos ng mga maid, like yung bride po. So yun, mahirap pero masaya kasi nag-makeup naman ako, marami din ako hindi alam pa kahit gusto ko siya. Hanggang ngayon natututo ka pa rin, Opo, nag-aaral ka nag-aaral pa rin kasi maraming mga mga bago ngayon na technique eh. Yes, ano ba yung katulad ko kasi ako medyo old, ano ba yung sinasabi nilang airbrush? Yes po, yan po ang specialty natin, airbrush. Medyo mahal yun eh. Mahal sa iba pero sa akin talaga affordable naman siya kasi sa akin kasi basta yung kliyente ko naman, suki, tuloy-tuloy naman, hindi ko naman kailangan magmahal ng gano'n. Parang gusto ko ma-experience din ng mga middle class, yung mga bagong trend. Okay, so thank you sa encouragement, sa natutunan namin sa isang araw na ito. Kaya nyo yan, mga OFW. Go, yan. Mag-ipon kayo, kailangan, habang nandyan kayo, nag-iisip na kayo ng business nyo pa uwi. Para hindi yung nag-iisip ka pa lang dito, mauubos na yung pera mo. Tsaka dapat yung gusto mo talaga.
yung gusto mo, yung talagang masaya ka. Mahal ka sa ginagawa mo. Oo, kasi yung parang hindi porket nakita mo kumita sa iba, mag-click sa'yo, iba kasi yun. Oo, iba-iba tayo ng ano kung saan yung ating linya. Totoo. So thank you very much. Thank you for watching. This is Ate Pan Moy of Pinchik Vlog. Always remember, be happy, keep safe, and keep trusting the Lord. Bye! How about you? Wala, yun lang. Siyempre, magtiwala ka Happy. sa sarili mo at siyempre magtiwala ka sa magagawa ng Diyos. Ayan. Thank you po. And meron po kaming bonus dito. Ang gwapong father ni Supportive Angie. father. Supported father. Laging Kaya, kasama yan. ayan, laging kasama yan. So thank you, Father. Ayan. Daming gamit.